DWIC, programang sasagutin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIC. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIC, programang pwede kang mag-good pero now, pwede ka rin basran. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIC. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga isyu. Mga kababayan, ang inyong karambulista. Jojo Robles, Conrad Banal, Jonathan de la Cruz, Thinking Pinoy, RJ Nieto at si Trixie Cruz Angeles. Oh, Karambola, Karambola, tuwing umaga. Oh, oh, Karambola, Karambola sa DWIC 882. Magandang umaga, March 21, Thursday. Hindi po late si TP, maaga tayo ng 30 seconds. After that, late na si TP. Kasama sa impilan si Conrad Banal. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Yun, ganda na tayo. Magandang umaga. Good morning! May tubig na ba kayo? Well, may schedule pa rin. Kami may tubig. At saka mahina. Hindi kamukha nung dati, malakas ang pressure. Kasi gano'n, hindi hinaan nila yung pressure eh. Yung magandang balita, magre-resign na raw yung hepe ng MWSS. Totoo ba yan? Sinabi niya pag hindi daw niya nagawa yung hinihingi ni Pangulo. Ano ba yung hinihingi ni Pangulo? Reynaldo Velasco, MWSS Administrator. Bit-bit niya si Patrick T, di ba? Usually, I think prerogative yata ng administrator mag-appoint ng regulators. Tama ba yan? Or mag-recommend ng appointment of the regulators. Saan magaling to Reynaldo Velasco? Hindi ko alam. Ano bang qualifications niyan? Nabago daw yung isip niya. Ready na raw siya mag-resign. Okay. So, napalitan yung isip niya dahil hindi naman sinabi ni Duterte mag-resign siya. Baski hindi ba sinabi? Pumalpak ka na eh. Sabi ng presidente, shape up or shape out eh. Ano pa ba ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nun? Hindi na kayo nag-shape up. O di nag-shape out ka na, dapat. Mag-shape out na. Huwag mo nang intayin na ma-fire ka. Kaya daw nandito pa siya. Kaya daw hindi siya nagre-resign dahil hindi naman daw sinabi ni Duterte na umalis na siya. Ito rin po, Reynaldo Velasco, by the way, ang nagsabi, with or without permit, itutuloy ang Laiban Dam. And baka yung Laiban lang, yung system hindi. Kasi yung Laiban, 12,000 hectares lang ang ilulubog nun eh. Kaya siguro. Yung buong system, ilan yung sabi mo? 28? 28,000 hectares. Oh my! Diba? Originally, it wasn't called the Laiban Dam. It was called the Kaliwa Kanan Dam. Kasi dalawa sila. Hindi, tatlo yan. Kaliwa Kanan, ang Laiban. Talaga system siya. Oo nga pala. Kaliwa Kanan. Yung Laiban alone. Tapos, alone. Meron Kaliwa Kanan. Yung isa sa Laguna, isa sa Quezon. Okay? Further upstream kasi Quezon yung kaliwa eh. Kasi itong tapos mga... yung Laiban. Yung main. Wala na raw shortage. Ba? Biglang nawala na shortage. Uy, nawala yung El Nino? Sabi ni Velasco, kakaiba. Mga kaibigan, sabi po ni MWSS Administrator Reynaldo Velasco, wala na raw shortage ng tubig. Kasi 95% of the service areas of Manila Water
may tubig na. At ganun. ngayon, by the end of the month, 99% na raw yan. Aba, meron pa rin walang tubig. Kasi 99%. Bakit hindi pwedeng 100%? By the end of the month. May tubig naman. Parati naman yan eh. Hindi nila Hindi ba? sinasabing Bakit may 100% tubig naman? coverage. Bakit hindi ba 100%? Bakit doon sa Maynilad, 100%? Bakit sa Manila Water, hindi 100%? Anong problema? Bakit hindi ipagtapat sa publiko kung anong problema? Okay? Ngayon daw, kapag hindi niya nagawa yung 99%, naks. Superman to, ha? Si Reynaldo Velasco. Tsaka siya magre-resign. Hindi naman ikaw gagawa niyan, Manila Water eh. Wala naman kayong kinalaman dyan eh. Correct. Kayo, taga-utos lang. Ang MWS, regulator lang kayo, taga-utos. Lahat ng kailangan gawin yan, Manila Water. Pag hindi nila ginawa, parusahan mo. Yun lang ang papel mo dyan. Hindi ikaw yan, boss. It's not about you. Unless Para he kasi Chris Aquino eh. identifies. Ha? Unless he identifies strongly With Manila the concessionaires. Water. Di ba? Matadulas lang siya. Pag di ko nagawa, magre-resign ako. Di ba? Hindi naman ikaw yan eh. Manila Water yan eh. Yan ang, pag hindi nila nagawa ng Manila Water, bambuhin mo. Diba? Yun ang trabaho mo dyan. Hindi ikaw. Parang inaako mo yung papel ng Manila Water eh. Nagdududa na tuloy kami sa iyo eh. Correct. Di ba? Sabi mo ko, with or without permit, tuloy ang laiban na. Diba? Aba, yan ang point of view ng Manila Water. Who died and made you God? With or without permit daw. Okay. Sige Sarap na. naman yan. Chance. Sarap niyan. Okay. Ano daw? Meron ako nakita rito eh. Teka ha. Yung mga, dumabas to sa isang business, business publication. To be precise, Business World. Yun daw, 40 minutes daw yun nung meeting ni Duterte at saka nung mga water executives. At hindi sila nakapagsalita. Ha? Naging ano daw? Sermon. Well, kind word pang medyo diplomatic word ang ginamit ni Panelo eh. Monologue. Okay. Monologue lang daw. Kinastigo sila. Sermon yun, hindi ba? Pinagalitan kayo. Hindi ba? At saka, humingi daw si Duterte sa lahat sa kanila, so MWSS, Manila Water, Maynilad, yung local water utilities, to report by April 7. Kailan lang? Ilan Give na a lang report araw yun? first. Mga mahigit 2 linggo na lang. Okay? I-report nyo raw on or before 7. Kung ano na mga ginawa nyo, kasi daw, hindi siya makapaniwala magkakaroon ng water crisis sa ganitong panahon. Maaari nga may prospects ng El Nino. Pero sabi ng Pag-asa, meron na mga crops na damage by the way because of the lack of rain. Yes. In certain parts. Okay. Pero dahil sa may dam tayo, impounding yung dam, yung purpose ng dam, ipunin yung mga tubig eh. Kaysa matapon lamang sa dagat, di ba? Tapos, yung supply ng tubig sa buong mundo, constant yan. Yes. Mula pa nung panahon ng kung sino pa, hanggang ngayon, pareho lang ang tubig dito. Correct. Yung iba, nagiging yellow lang. Nako-convert lang siya. Nako-convert sa yellow, gano'n. Ngayon, kumukonti ang yellow sa taas, sa North Pole o sa South Pole, ganyan. Pero umiikot lang yan. Nature has a way of recycling this water. Okay? At nililinis yan sa ocean. Yan tubig na yan.
Nalilinis yan. Makikita mo kasi yung mga glacier sa Australia, makikita mo that's one way to clean up the water. Maiiwan yung dumi doon. Tapos babalik yung sa atmosphere. Yan, yung tubig. So, pagdating ng ulan sa atin, evaporation. Wala nang putik. Okay. Yung ulan na ngayon, ipunin natin. The way to impound the water, yung dam. Okay. Meron naman tayong dam, precisely nga, dahil hindi naman tayo magaganda ang ating river system. Dahil hindi islands lang tayo. Okay. Hindi ka mukha halimbawa ng mainland Asia or mainland US. Ang dami nilang mga bundok doon na ranges na naiipon yung tubig through yung nag-i-snow. Ngayon, pag natunaw na yung snow na yon, magiging tubig yun. Kaya ang ganda ng mga river system nila. So, pwede sila yung mga maliliit lamang na water impounding. Tayong ginawa natin, kasi nauso yan noon, malalaking impounding system, dam. Na hektarya, libo-libong hektarya ang iyong ilulubog. Okay? Nag-sacrifice na tayo, ginawa na natin yung anggat. So, meron tayong tubig. Ang punto ngayon ni Duterte, kung may tubig, bakit sa anggat? At ang prueba niyan, yung Maynilad may tubig. Ang sinasabi niya, bakit walang tubig sa area ng Manila Water? Anong mali? I need your report. By April 7. By April 7. Diyan mo makikita ngayon kung babawiin ni Duterte yung concession. Ako sa akin, gusto ko bawiin yan. Well, yeah. Yun po ang sabi ni Duterte. Yung importante yun, yung report sa April 7. Bantayan natin yan. Diyan mo malalaman kung anong aksyon na gagawin ni Duterte. Kasi, ang sabi niya, doon sa meeting, magkakabulahan lang dito. Diba? Okay. Hindi niya na pinasalita. Kung ano-anong bulahan lang ang sasabihin niyo Bigyan niyo ako ng report and then I will analyze. Eto ba po? Yan palang Manila Water at saka Maynilad nabulgar na sa hearing diyan sa Kongreso. I'm not sure kung sa Senate, kung saan ko na-monitor, sa Senate or sa Congress. Nagbabayad pala yan sa MWSS 400 million bawat isa. Okay. That's part of the concession agreement. That's the, Kaya pala to si Velasco, medyo, di ba? Sino nagpapasweldo sa'yo kundi yung dalawang concession? Doon nang gagaling so hindi GAA ang sweldo nitong mga to. So self-defeating yung batas pala. Yan ang nagiging beholden yung regulatory body. Yan ang nangyayari dyan. 400 million a month ba yan? Parang, teka ha? Hindi, a year yata siya. 400 million ang binabayad bawat isa concession fee. Monthly ata to. What? Sa MWSS? Annual pala. Annual yan. 400, so 800. So 800 million from both. Ang budget ng MWSS ngayon, yung pinasweldo kay Velasco, nanggagaling doon sa dalawa. Kanino kakampi? Kapag sino nagpapasahod sa... Ay, good morning. Magandang umaga. Ako po si Attorney Trixie Cruz, charot lang. Magandang umaga. Game na. O sige, 400 million a year. Tuloy niyo ba? 800 million, doon ang gagaling ang kanilang pera. Kung ako... Directly ba? O hindi yan, hindi yan treasury tapos budget? Concession fee. Sa direct to the regulatory body. Pero inaano naman yan, kinukuha yan. That's... well, ewan ko. Unless segregated fund siya, check natin. At saka tumaas na pala to, naging 500 something na. Dahil merong escalation clause. Noong nagsimula yan, ganon. Alam Ang ko sabi ni Deputy Administrator Moro Lorenzo, okay? Kapatid to nila, si Moro Lorenzo, kapatid ba to? ni, Nila Martin, ng Pancake House, at saka ni Sito. Ang alam ko, Moro Lorenzo noon, yung player ng Ateneo. Di ba? The legendary. The legendary. Yun nga ang gym pinangalan sa kanya
Moro Lorenzo Gym. So parang ano tawag nyo rin sa gym? Lorenzo na? Moro Yeah, Lorenzo. Gym. Moro Lorenzo So Gym. Lorenzo Paredes na. Moro Lorenzo. Charot lang yun. Madam. Nanggagaling daw yung sweldo ng MWSS workers doon sa concession fees. Okay. Okay. I think there's something wrong in the setup. I do believe there's something wrong in the setup. 'Di ba? Na parang diretso, dapat siguro manggagaling sa GAA. Dapat, kung regulatory, or, merong concession fee, kailangan nagbabayad sila eh. Dapat yung concession fee pumunta sa Treasury will then, or, kung considered na segregated fund, subject to co-op. Hindi nga, ano ibig sabihin nun, yung buong concession fee mapupunta lahat sa MWSS? Ano ba talaga? At saka, sino ang nagde-determine how it's going to be saan nila spent? ginagamit? Yun ang importante doon. Saan nila ginagamit yung concession fees? Pasip-sip sa Manila Water. Di ba? Dapat mag-develop ng mga bagong water impounding systems. Hindi lang sa Metro Manila. Okay? Halimbawa, maliit dyan sa Laguna. Ang dami river system sa streams sa Laguna. Hindi ba? Na ginagamit nga ng mga nasasayang lang yun eh. Tatapon lamang yun eh. Okay. Anong ginagamit ng saan ginagamit ng MWS yung concession fee? Lumawak yung issue eh. Hindi ba? Ganda nung anong column ni Susan Ople sa Business Bureau. Nakita ko yun Ganda, di ba? Ang linaw ng pagkakapaliwanag niya eh. Daw since 2008 daw, kinokolektahan na tayo ng pang-dam. Okay. Tapos, wala namang dam. Di ba sinabi natin yan? Sinabi natin kahapon. Maganda Asan yung dam? Di na tumala ako kay Susan. Kasi kung ako yun, may kasama ng mura yun eh. Diba? Si kay Susan, hindi chill na chill si Call Alex. pa rin siya. Call pa rin Tsaka siya. Si Toots ang tawag namin. expression niya, yung kanyang sentiment na hurt. Ganon. Diba? Yun yung dating niya eh. Imbes na galit, nasaktan kami kasi kinoconsider nyo kami na valued customers. Kasi ang nakakaloka nga dyan sa water shortage na yan, sobrang biglaan. Normally kasi pag El Nino na, tapos mag-forecast pa na bababa na yung tubig, kailangan na mag-rationing. No? O mag-morning ka malang a week in advance, mga gano'n, 2 weeks in advance. Katakot-takot ng broadcast. Bigla na lang wala. Bigla na lang wala eh, no? Thank you. Parang gano'n. Kung di ba naman economic sabotage yung... Kumbaga, thank you for playing. Wala na kay tubig. Kumbaga sa games. Parang hindi walang bilang ng lives, tapos bigla lang game over kasi Super Mario. Thank you for playing. Mali yung ginawa ng Manila Water eh. Interestingly, eto si Senator Grace po nung nagsalita kasi may Google alert ako sa lahat ng mga senator pag lumilitaw yung pangalan nila sa news. Okay. Kasi po yung public services, 'di ba? Sa Committee on Public Services. Siya nga nagpapahearing eh. Siya yung nagpapahearing. Tapos ang sabi niya, kailangan nga daw i-penalize itong Manila Water. I think kasi ganito di ba si Grace po ang generally considered natin na ang Diyosa ng middle ground. 'Di ba? Ang Diyosa ng middle ground. However, this time, the goddess. Diyosa talaga ng middle ground. Hindi naman siya nagte-take ng very strong stance on any issue, 'di ba? Let's be honest about it. And I think she will admit it herself, 'di ba? So ngayon, ang punto naman, however, let's see about sino yung mga kaalyado niya. Di ba yung sa mga kaalyado niya, San Miguel Corporation? Di ba? Dahil sa tatay niya kay FPJ. Di ba ang San Miguel at Ayala hindi magkasundo? Okay. So baka maglabas ng pangil ngayon si Grace. Hindi, yung statement niya was, natataka naman ako. Yun yung statement hindi, parang niya, Susan diba? Ople lang din yung linyahan niya. Pero, ang ibig sabihin ko, baka ngayon hindi siya mag-middle ground. Tingnan natin. Sana. Wala na sa San Miguel yung laiban, by the way. Ni-reject na yun. Nahanap ko yung concession agreement. Ano yan labo-labo na yan Remember, airport. Yung pati ganyan yan, labo-labo na yan. Lahat na na-issue ka mo. At the end of the day, pera-pera lang yan. Teka, alam niyo ba na in 2013, the concession fee was only about 50 million? 2015. Ayun yung nakalagay dun sa concession agreement na in-upload ng MWSS in 2013. There's no updated version sabi nila 500 na raw, plus baka million. readjustment na. Baka 50 million a month, 15 a month or what, something. Depende sa
Depende yan sa magkanong tubig, ilang tubig. So ngayon, Hindi, ang problema ko, anong ginagawa ng MWSS do sa pera, Trixie? It's more than what ang issue rito sa akin. Concession agreement. alam ko solusyon diyan sa tanong. Para na balang araw, mawala na tayo sa under the power of the water concessionaires. Alam ko po kung paano ma-address yung issue mo na yan, sir. Oh. Yung mga taga-senado dyan, wag tayo magplastikan. Alam namin minomonitor nyo kami. Alam ko kasi may dalawa akong kilala nagmamonitor sa amin. Katext ko pa nga eh. Alam mo. Nagmamonitor kayo sa amin. Tanong nyo na sa hearing, game na. Bakit saan napupunta yung pera? Saan napupunta? Total naman wala namang masasaktan sa mga political interest nyo pag tinanong nyo yan. Pogi pa nga kayo. Di ba? Kailangan malaman ng bayan yan eh. Di ba? Kasi eventually, sa ating galing yung pera na yon. Hindi ba? Binayad natin sa Manila Water. At saka sa Maynilad. Yung Maynilad, Manila Water, ibinigay sa MWSS. Anong ginawa nyo sa pera? Pero syempre, hindi na po pwede basta utusan ko lang. No, hindi pwede. So sabihin ko, ganito, pag sinunod nyo ako, dadalang ko kayo na tigitigisang tigitigisang korneto. Okay. Pakakainin ko yun. Pupunta ako dyan, pabigyan ko yung korneto. Okay. Yung batas. Meron ba itutuloy pa ba? Yung hearing sa Senado? Feeling ko tutuloy pa rin kasi hindi pa tapos eh. Tsaka at the moment where medyo kinokontrol yung exposure nila. Di ba? Okay. Moment ito unlimited ito eh. Sabi ng Republic Act 6234, yung enacting charter ng MWSS, disposition of income according to the following priorities: contractual and statutory obligations, 50% exclusively dapat for expansion, development, and improvement of the system. Talagang pwede tayo magtanong kung saan pumunta yung pera. Na-improve ba? Yan na nga eh. The past 96? The Tapos, past 23 years? The residue El Nino nga daw for kasi. El Nino. El Nino. Masyado ka namang efficient demanding. operation and maintenance of the system, Hanggang El including Nino. adjustment Improvement? of Magkano yung salaries. 50%? 50% for expansion. And Dapat. improvement. And improvement. The best yan. Expansion, development, and improvement. The best yan. Nagagawa ba yan? Kumusta naman? Bakit walang tubig ngayon? Wala na naman ba tubig? Nasusunod? Sila. Hindi pa daw eh. Hanggang April, sabi ni Velasco eh. Pag hindi 99% yan, by April, magre-resign ako. Why is it up to you? Manila Water dapat ang gumagawa niyan eh, di ba? Hindi pa daw. Saka bakit 99% lang? Ba't hindi 100%, di ba? May tubig naman. Pero di ba sa mga pinupush ni Sunny Dominguez yung Kaliwa Dam. Tapos merong, alam mo, mukhang medyo nansya lang tao ngayon. Naiirita na talaga kasi ko eh. Araw-araw din pinag-uusapan. Tapos parang hindi naman nila inaayos. Hindi, tsaka walang klaro. Hindi sila takot. Parang chill lang. Hindi sila nagpapaliwanag. Parang, hanggang ngayon, paniwala sila na 260,000 lang yung na-apekto. National security issue to. Alam niyo kung bakit, sir? Isipin niyo si Jover, napakapangit na, tapos babaho pa. Wala nang itsura, wala pang ligo. Sko naman. Sabi ko. Hindi, sa mga issue, kaliwad. Di ba napakapangit naman yung Jover Laurio? Okay. Pwede ba niya ako isu? Hindi, may jurisprudence na. Okay, tuloy natin. Jurisprudence, pero may president, kumbaga. Okay, president na. Okay, tuloy natin. So, isa mga issue Kaliwa Dam. Tapos, ang mag-finance daw, China. Ngayon, nakita ko yung editorial cartoon ng Philippine Star. Ang nakalagay doon, parang mayroong isang malaking mound ng something. Isang malaking, may nakatakip na kumot. Tapos may Pinoy na mag-aangat may Pilipino na mag-aangat, nakayuko, iaangat yung kumot. Titignan ko ano yung nasa loob. Tapos nakalagay na label doon sa takip, China loans. So parang, tapos ang title, we want transparency, something to that effect. Tapos sabi ko sa sarili ko, well, totoo naman, kailangan natin ng transparency. So hingi tayo ng details from the government kung ano yung terms. However, I just find it ironic
na Philippine Star ang hihingi ng transparency because it is owned by Manny Pangilinan whose interests are against China's. Philippine Star? The Philippine Star. Remember, di ba si Manny Pangilinan din ang sister company ng Philippine Star, ang Philex Petroleum. Yung nagbutas dun sa Reed Bank. Yung nag-explore sa Reed Bank, which partly triggered yung South China Sea dispute. Yes. Di ba ang kabilang side nun, China? So sana, yung mga journalists dyan, mag full disclosure kayo. Kasi di ba sabi mo, isa sa mga angulo, sir, yung MWSS head, di ba ang kinukuha nilang pampasweldo nang gagaling sa Manila Water at Maynilad? Sa concession fee. So ang eksena, parang do not bite the hand that feeds you. Parang ganon. O so ang eksena ng Philippine Parang may Star. utang na loob kayo. Yeah. Do they bite the hand that feeds them? Di ba? So ilagay lang natin sa tama, full disclosure. Para ka lang din si tandaan ko, attorney, si Kenneth Hartigan Go, nagsulat ng Dengbaksha Scare. Hindi niya sinabi na tao pala siya ng suhilig. Correct. Wala siyang, naman. Ano ba yung tawag doon? Pinagtanggol daw ni... Disclosure. Walang full disclosure. I will add to that, TP, no? Pinagtanggol daw ni Velasco. Sino? Reynaldo Velasco, MWSS Administrator, yung dalawang concessionaire. Really? Pinagtanggol daw. Hindi naman daw madali yung kanilang trabaho. Kasi daw, nung bago nagkaroon ng concession in 1997, 53% lang daw ng Metro Manila ang may water service. Okay? Ilang percent na po ngayon ang wala? More than 50% dahil yung Manila Water. 60% ata nang nakatira sa Metro Manila. Area. Okay? Franchise ng Manila Water. Noong bago sila dumating, 53% meron tubig. Ngayon, mahigit sa 60% walang tubig. Ibig mo sabihin, mas magaling sila ngayon. Tsaka bakit? Tsaka ganun hindi ko maintindihan yung kung ang success ng concession doon sa reach na ginagamit nila, hindi ba kasama dyan yung kung mura ang tubig? Di ba dapat kasama dyan yung rates na doon yung success nyo, hindi lang yung napaabot nyo yung tubig sa maraming tao, but at what cost? Hindi ba? Kagabi, nagbabasa-basa ako. Tapos nakita ko yung isang documentary about Rwanda. Okay. Rwanda, attorney, It's a country in... yung genocide kung genocide ang yan ba yung Hutus and Tutsis? Hindi pa. Landlocked na country yun, mga friends, sa tabi ng Congo. Tapos basta para siyang Civil War sila, di ba? Hindi, ngayon hindi na. Matagal lang hindi. Noon. Since 2000, late 90s, early 2000s. Wala na, siya, normal ng government. Alam niyo ba kung saan sila na nagra-rank sa ease of doing business in the world? 26. Wow! Well, hindi ko sigurado. 26 or 36. Alin sa dalawa? Tapos tayo? 100. 100 plus, 120, parang gano'n. Alam mo, they're well on their way. Tapos yung economic growth ng Rwanda is even faster than the Philippines. However, we have to take into consideration naman na ang baba ng GDP per capita doon, 750 compared to the Philippines. Mababa ang base. 3,000, 4,000. Pag mababa ang base, mas malakas ang growth rate. Syempre naman, kasi logistic curve yan. Pero ang point, yung fact na yung ease of doing business nila ganon, tapos ang murder rate nila... They're on the way, that's what you're saying. Yeah, ang murder rate nila 2 per 100,000 population. Ang states have 5 per 100,000. Okay. Yeah, so, the US... 60% less. Lalo pag may school shooting pa. Pero ang point ito, nung hindi discuss yung future ng Rwanda, they are kind of likening it to Singapore. Although I would debate kung kamukha talaga ng Singapore, pero things are relatively going well for Rwanda right now. Okay. Isa sa mga factors na kinonsider nila yung parang desirability for businesses to invest there. Di ba? Isa sa mga dahilan geographic centrality. Meron tayo, kamukha ng Pilipinas, meron tayong ganon. Pangalawa, energy and water. Electricity and water. Kasi syempre,
yung halimbawa, maraming mga businesses hindi naman ganun ka-reliant sa water, pero syempre, mga empleyado nila, kailangan maligo, kailangan uminom, di ba? Kumbaga, quality of life ang pinag-uusapan ng mga trabahador. Ngayon, kung magkukumbida tayo dito sa Pilipinas attorney ng mga foreigners, ano yung feeling nagagaling ka sa first world country? Lilipat ka sa Pinas para magtayo ng sarili mong korporasyon. Tapos hindi ka makapasok on the first day of work dahil wala kang pampaligo. Sama. Ganun kasi. May implication sa economic prospect natin. Yang lahat ng public utilities. Ang point Water, ko lang, sir, yung sinasabi ni TP. Yan. Hindi, one line lang. Ang point ko lang, sir, nauunahan tayo ng mga Africans. Di ba, totoo lang, ang tingin natin sa kanila, marami sa atin ang tingin sa kanila, yung talagang ultra third world. Nauunahan na nila tayo. Oo. Wag ka na lumayo. Vietnam. Ayun pa. 70s lang, durug-durug yun. Lahat siya may economic implication. Transportation. Grabe traffic dito sa atin. Okay? Ang mahal ng power, tayo ang pinakamahal dito sa Asia. Okay? Yung water ngayon, problema. Transportation, airport natin, paano yan? Hindi ba? So, pagkatapos wala kang budget, Okay. tapos, anong gusto mo mangyari dito sa bayan? eto pa, sir, ang issue ko pa dyan, yung dinodiyos nila yung mga si Cory Aquino na icon of democracy, bakit sila ba nag-privatize ng lahat na yan? Si Ramos. Si Ramos. Sino nag-enable? Sino nag-umpisa? Sino nag-jumpstart? O si Ramos din. May mga kaibigan ako, sinasamba si Ramos. Hindi kasi sa kanya BOI. Ano yun? Ito pala, yung build, operate, BOT. BOT. Transfer. Diyos ko, Panginoong mahabag. Naiintindihan ko, panahon ni Ramos. Walang pera ang gobyerno. Ba't kailangan natin na infra? Kaya nauso yung BOT. As a matter of fact, ginaya tayo ng maraming bayan. Yung build, operate, transfer. Pero yung idea ng private sector, magtatayo, mamumuhunan, i-operate nila, merong kadugtong yun, transfer. Na pagdating ng Parang wala ko nakikita nagtatransfer. Hindi ba? Wala kayo nakipapal. Hindi ba nakita mo, attorney? Kasama po yun sa scheme na balang araw, pagkaya na ng gobyerno, mapupunta na sa gobyerno yan. Dahil maski noon, nare-realize natin na yung mga ganyang klaseng operation na monopoly, pang gobyerno lamang yan. Boss Conrad, hindi build, operate, transfer ang nangyayari. Ang nangyayari po, transfer, build, operate. Diba? Ganun eh. Halimbawa, NLEX. Hindi ba gobyerno yan? Tinransfer. O, they upgrade ang NLEX. Sila man yung Pangilinan. Operate sila. May sa foreseeable future, masasoli ba sa atin yan? Hindi ko nakikita. O, itong MWSS, yung Manila Water, wala din. Sabi ni Velasco, eto pa. Yung daw takeover na sinasabi ni Duterte, hindi niya daw alam kung paano gagawin ni Duterte yon. Dahil may mga legal issue daw dyan. Kasi daw, nag-invest yung mga yan. Yan dalawa, Maynila at saka Manila. Kailangan nila daw, ma-recover naman nila yung kanilang investment. Kung nag-invest sila, walang tubig. Ito po ang question. Bakit alam ba natin magkano yung iniluwal nila dyan? Wala nakakaalam. Wala naman nagre-report. Yung unang-unang inilabas nilang pera dyan, for all we know, niluluto na tayo sa sariling mantika. Ang ini-invest po nila dyan, yung ginagastos lang, yung kinukolekta nila sa atin. Okay? Sana ba man lang kung ang investment lang nila dyan, yung unang binayaran nila yung gobyerno. To secure the rights. Puro pass-on yan eh. Correct. Lahat ng cost nila, pass-on yan, Mr. Velasco. Wag mo nang pagtanggol yan, dalawa na yan. Kasi ang papel mo, ikaw ang regulator eh. Bakit lumalabas ngayon na ikaw, kampi pa sa kanila, imbes na kampi ka sa amin? Okay. Nakita ko na yung concession agreement. But this is the 2013. Hindi natin alam kung nagbago. May penalties to penalties for failure to meet service obligations, part of the contract. Concession. Wait, nakita mo na ba yung kontrata? Andito na. Kailan in-upload? 2013, pero tingin ko may ano to eh. May mga nagbago na. Subsequent na nagbago eh. Kasi this is the initial 1997 concession agreement. Inilabas yan ni Jerry Esquivel siguro.
Baka. 2013 eh, no? Panahon din. Bago ko umalis. Kasi this was one of the best kept secrets noon eh. So ito 2013. Oh, even the money that they invested, nobody knows. Ayan, failure of the concession to meet any service obligation which continues for more than 60 days or 15 days in cases where failure could adversely affect public health or welfare. So, pasok na. Kasi in-announce nila in advance that the water rationing would continue until magkaulan. Oh, diba? so ito na, okay. So, we're talking about more than 60 days. Oh yeah, of course. Although kahit hindi pa siya nangyayari, which continues for more than 60 days. May lusot sila, Trixie, kaya nila ginagamit yung El Nino. Di ba sinabi na natin Force rito? majeure. Force majeure. Act of God. Pero hindi eh. May Hindi nagsalita kasi ang pag-asa papasok eh. Sinabi ng pag-asa. Pag-asa. Hindi nga noon sinasabi nila, El Nino yan. Para force majeure. Diba? Para may lusot sila. Pero wala na. Mas marunong ba kayo sa scientist? Sabi ng pag-asa. Ano, bakit sino economist nyo? Si Win Gatchalian? Sino scientist nyo doon? Sino nag-forecast? Ay, nako. Hi, Senator Win. Love you. Attorney. The amount Pero wag ka lang mag-economist kasi, sir. Ano ka ba naman? ang penalty should be equal to 25% of the costs that in the opinion of the regulatory office, the concessionaire will incur in order to meet the service obligation in question. Kailangan daw ibalik ng, sabi ni Velasco, ng gobyerno, yung costs incurred by these two kapag tinake over. That's not true. Kasi the part of the penalty is computing the costs that the concessionaire will incur in order to address the problem. Okay, yung ito yung masaya. Pera ba nila ginamit nila? Ang number one basic na question ko rito, magkano yung unang nilabas nyo dyan? Magkano na yung inyong tinanggal in forms of dividends? Ngayon, bayad na ba kayo o hindi? Kung bakit sikreto ngayon, ito. isinisingil nyo lahat ng cost na patong kayo ng patong lahat ng cost, pera na namin yung ginagamit Correct nyo. me if I'm wrong, Attorney Trixie, ikaw yung abogado dito eh. Mag-decision yung Supreme Court about this. So basically, magigitong value judgment ng Supreme Court between public interest and the economic interest of the Ayalas. Hindi And to a certain extent, the Pangilinans. Hindi, yung kay Pangilinan, si Salim yun. And sa Taga-Indonesia. Ayan, of the Indonesian. Okay. So, ang magiging argument, hindi ko sasabi ito yung mga actual legal arguments, pero parang overarching theme na para sabihin, kailangan daw, mahalaga sa gobyerno yung nag-enforce ng contracts, ganyan. Tapos pag nahanapan ng legal loophole, you're not enforcing contracts. Teka, merong part pa to na hindi natin hindi maliwanag to the public. If you'll notice, this is a concession agreement, hindi to franchise. Hindi a franchise. So hindi dumaan yan sa Kongreso. Hindi yan gumaan. This is not a congressional. It's just a contract. Ganun ba? It's just a contract that the government can scrap anytime. Yes, merong ganon. Okay? Walang arbitration? May arbitration. Ha? May arbitration. Hindi nyo nagawa concession lang kayo, hindi nyo nagawa, alis dyan. Pero kung constitutionally, parang ganito, restaurant. For sa isang building, merong nagpapatakbo ng kantin. Ang may-ari ng kantin, yung may-ari ng building, halimbawa, bangko, halimbawa Metropolitan Bank, ang may-ari ng lahat ng facilities na yan, Metropolitan Bank, pumasok ang isang grupo. O kayo magluto, kayo magbenta. Concession. Okay? Ay, may nakita ko tuloy akong business opportunity. Anytime na mali ang inyong patakbo dyan, talsik kayo. Yun. Ganon yung concession. Sir, may nakita akong business opportunity. May kailangan ka, subcon mo, parang kukuha ka ng supplier. Pa-operate na yan. Tapos, pero pag hindi ka nag-perform, tanggal ka. May nakita po akong business opportunity, sir. Okay, wait. Isa pa. The loans that are incurred by these concessionaires are loans incurred in the name of MWSS. See? May government guarantee pa yan. So malabihis na nga. Exactly. Kumbaga, they act like they are agents of MWSS. Diba? Napakasarap ng concession. Kung ganun yung concession,
nananawagan po ako kung sino po business-minded dyan. Mag-apply po kayo na maging concessionaire ng Estancia at Capital Commons. Feeling ko wala silang concessionaire ng moisturizer doon. Ay, malakas yan. Malakas po maging benta dyan. Yung isa lang po nandoon. Dapat pati aloe vera. Papakyawin na. Yung isa lang na pakyaw na. May suspecha nga po ako naligo yun sa lamesa dam kaya natuyo Opo. Hindi, pero ganito. Punta tayo sa Manila Water. So, parang agent sila ng government. Tapos, guaranteed, basically, may sovereign guarantee ang kanilang mga loans. Well, it's not their loan It's MWSS's loan. Bakit natin pag pinasok nag-default sila, It's MWSS magbabayad. Gobyerno. Bakit pa tayo may concession? Bakit? Ang exposure pala, lahat nasa atin. So, ano ang risk na nasa kanila? Ano yung Wala sila risk. Wala. Absolutely no risk. Kasi nga, Kasi lahat ng cost nila, halimbawa, tumaas ang dollar, hindi sila pwede malugi. Papasa sa atin. Lahat yan, pass on. Pati yung kanilang loan, hindi sila ang responsible dyan. MWSS. Kasi sir, kung ang hindi ko mag-gets, pagpapasok ko kasi sa isang agreement, meron kang, may part ng risk, sasaluhin mo. Kaya nga, magharap ng ibang tao ang gobyerno, di ba? Bakit sila, wala. Ganda lang ang puhunan. So they act like kasi ang balita dyan, Trixie, sa totoo lang. That's why MWSS is so protective of them. Noong binigay ang... Kasi para lang silang agent ng MWSS. Noong binigay ang concession na yan, ang balita dyan, noong 96, tumalino. Na super talino, maraming naging super talino. Ngayon naintindihan ko na kung bakit sinikreto nila for a long time. Ang terms, ang ng concession. 2013 na nila. Sabi ko nga sa'yo, grabe ang lagi level na talino, sir, yung kaya niyang umimbento ng coaching ditubig. Pang-retire ang talinuhan dyan, no? Ay, ganon. Oo. Ito nga may mga newsman. Kasi naging hot issue yan Alam mo ba, kaliwat kanan ng biyahe? Na mga newsmen noon. Sir, na nagko-cover niyan tubig. Yung retire na level ng retire sa Hamptons o retire sa Dumaguete? Palagay ko kahit abroad. Mayroon kasi nag-retire abroad na tumalino dyan Napakatalino yan. Diba? Ngayon, eto. Patapos na kasi wala na si Bobby De Ocampo. Tumatakbo na Senado si Bobby De Ocampo noon. Hindi na siya ang DOF. Okay. Kung nandun si Bobby De Ocampo, palagay ko tumino itong concession na to Okay? Problema kasi diyan nung ibinigay yan sa private sector, ang gulo ng bidding na yan. Maniwala ka. Hindi alam kung sino nanalo, kung sino... Yung pala, dalawa ang mananalo. Akala, isa lang. Biglang naging dalawa. Nahati ngayon yung nung hinahati yan, nagkagulo pa. Dahil siyempre, ang gusto nung top bidder, na supposedly, siya dapat ang nanalo, sa kanya yung magandang area. So, dapat sa kanya mapunta yung Lamesa Dam. Dahil wala ka masyadong investment. Doon sa second placer, yung naging Lopez, yun ang problema. Dahil sila ang nag-invest. But in the long run, mas maganda pala yun dahil bago yung kanilang facilities and therefore, mas maaasahan. At yung Lamesa Dam pala, talaga limited na lang ang lifespan noon. At saka tandaan na ng Lamesa Dam. It's the oldest. Ilan ang kwenta natin? 90 years old? 92? Or something like that. Ang kwenta natin ng Lamesa Dam. 92 years old. Ilan lang ang tao noon na sineservice niyan? Ngayon, ilang milyon na ang tao sineservice niyan, hindi ba? Napakatanda. Ang gulo nung nung bidding noon, kung babalikan niyo yan, napakagulo, kaya nagkagulo-gulo. Sa palagay niyo po ba, magandang matanong nga po sa FBR, feeling ko napakatalino nun napakatalino na FBR. Medyo nag-uulan nila lang ang Cabinet Secretary, mga cabinet. But imposible hindi alam ni FBR, di ba? Tapos tanong natin yung real estate value ng reclaimed land, no? Ang ganda rin na yan, no? Ito pa notwithstanding the foregoing, no penalties will be assessed in respect of any failure to meet water quality standards identified here in the section. Ano ka ba? Pwede naman ito yung brown na tubig. Ano ka ba? Masyado ka naman choosy. Sorry usually iniisip ko kasi dapat drinkable yung tubig
Pasensya na. Tangina. Magbabalik ang karambola. Ang oras natin, 8:41 ng umaga. Karambola sa DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola, karambola, tuwing umaga. Karambola, Ang karambola kasama pa rin si Impilan, si Conrad Banal, RJ Nieto, also known as Thinking Pinoy. Ako po si Twixie Cruz Angeles. Ano yun? Ano yung concession agreement? Mabilis lang, sir, Di ba nag-viral kahapon yung nagpunta kasi si Maro sa Baliwag, Bulacan. Oh, Tapos namalengke. Namalengke na naman. Ang nangampanya sa palengke. Tapos may isang siyang nakipag-picture sa kanya, tapos may hand gesture na yung para mang kung fu. Pero yung kung fu na hindi kung fu, yung ginagago si Mar. Yung sa pagtatraffic niya na parang meron siyang minamasa na pandesal, parang yung itsura. Nag-viral, no? Yung pala, widespread pala yung gumagawa nun. Ay, hindi lang siya. May mga nagpo-photo bombers sa mga picture ni Rojas, nakasign nga na ganun. Alam mo Yung, yan? ayan o, ito. Meron Tingnan mo, kasing... Ito yung kahapon. Nagpa-picture nakatabi kay Mar, naka-kung fu pose. Kasi naloloko mismo si Mar eh. Kahapon, o tingnan mo, may isa pang picture nakaganon din sa likod mismo ni Mar. Alam mo yung gano'n na post, yung parang kung fu pose? Ayan pa. Kasi Hindi, meron kasi viral diba, na video nagpunta siya sa Commonwealth, tapos nag-traffic aid. Tapos gagano'n ng traffic, wala, hindi naman intersection ng Lintek. Pero sige, pabida eh, no? Pabida talaga. Tapos may parang a split second ron, nagka-sign siya, mali-mali na may sign niya, wala nang sense yung sign. Tapos yung sign siya, gumaganon-ganon siya. Yung parang Juma-Jackie Chan. Correct. Parang tinutukan ng So naging running joke na ngayon, lalo pa, at binanatan siya ng Pangulo. Yung butchikik pose. Ay, butchikik yun. Di ba kasi yun yung Sabi mag-traffic aid ka na, huwag ka na mag-senador. So ngayon pala, bawat puntahan ni Mar, halos gano'n, May binabastos siya ng mga tao. At hindi niya nararamdaman yun? Ha? Hindi niya nararamdaman. Marami siyang hindi nararamdaman na Boss Conrad. Tuloy natin yung concession agreement. Napakagandang niyan. Maitip nga kay Marian. Huwag ka na magpapa-selfie. Ginagago ka na eh. I can't wait for more. Okay. Anyway, ang concession agreement na ito, ang interpretation ng mga concessionaires such as Manila Water. Teka muna. Bakit sikreto yung agreement na Noon noong 2013 lang to na. At bakit 2013 lang lumabas sa publiko yan? Kasi 2013 lang na-appoint yata yung si Jerry. Nung lumabas si Jerry Esquivel, binakbakan niya kasi yan. Concessions na yan. Ang paniwala niya, nagpapasasa kayo. Yes. Okay. Which is true. Okay. Tapos, dun sa doon yung loan nila, hindi sila yon. Hindi sila. The loans ang are risk, incurred in the name of ang MWSS. risk, MWSS. Pag nag-default sila, ang nag-default, MWSS, which means the Republic of the Philippines. Correct. Which means the citizens of the Philippines. In short, every debt loan na incur ng Manila Water at ng Maynila for the purpose of their concession. is part of national debt. Yes, in a way. Tapos, Off-book yan, lalabas. Tapos di ba gigil tayo? Ayaw natin lang nangungutang. Off-book yan, off-book. Okay? Ito matindi ron. Ang pinagpipilitan ni Velasco, paano yung cost nila? Anong cost? Pati pala utang, hindi nyo utang eh. Pero, utang namin eh. Question. Kami ang nangutang eh. Question. Pag nangutang sila, and I hope not, mabankrupt yung kumpanya. So ibabalik sa atin yung responsibility to distribute water. Tayo magbabayad. Para nangyari sa Napocor. So i-assume natin yung loan? Ng Republic of the O ba't Philippines. walang oversight? Wala sa eh. Diba? Dapat nga eh. Dapat bigyan mo sa amin ng Ang oversight na nga, MWSS. Dahil sila regulatory eh. Ngayon, ang MWSS sa pananalita ni Velasco, kamping-kampi siya doon sa dalawa. Yun ang hindi maganda ron. Okay?
O ngayon, ano pa? Aside from the loan, Ang interpretation nila is they are agents of MWSS. Therefore, they're quasi-government. Therefore, dapat ang kita nyo, fee lang. yes. Ang kita nyo, hindi yung Meron kang profit. kinikita na sarili mo. Dapat lahat ng kita nyo sa MWSS. Bibigyan lang kayo ng fee. fee. Service fee dapat sila. And that should be pwedeng it's a service fixed amount contract. tapos based on your total Pero boss, performance. ito problema. Pero nangyayari, Baliktad. sila ang baliktad. Oo. Ganito ang nangyayari. Parang binigyan natin sila na, sige magnegosyo ka, tapos suklian mo na lang ako. Hindi, magnegosyo. Mas worse, di ba ganito? Gamitin mo Ay, yung in an ideal property world. ko. In ganito. an ideal world, como concessionaire ka lang, bibigyan lang kita ng konting patong. Kumbaga, service fee. Yun, sabi mo. Service fee for your services. However, baliktad yung nangyari kasi given yung may concession fee. May concession fee. Kumbaga, binibigyan ng service fee yung MWSS. So yung lahat ng Correct, tubo, 400 million. sa lahat ng tubo sa akin mapupunta, bibigyan lang kita ng fee. Ikaw may-ari eh. Oo, correct. Baliktad ata yun. Baliktad, super baliktad. Kung lahat charge sa MWSS, Worse, ha? bibigyan lang kita ng fee. It gets Patanggoyin mo worse. na mabuti yan. It gets worse. Kasi attorney, may concession agreement ang isang malaking mall sa tita ko na may gawaan ng peanut butter. Okay. Pinagnanaknak ng tita ko na napakalit lang na kinikita niya. Okay? Kasi nga, ang gusto nung may-ari ng mall, siya kumita. Siyempre. Kaya naiintindihan ko naman. Sabi ko, mahina ka makipagtagaan. Mahina ka makipagnegosasyon. Yun ang sa'yo. Ngayon, sabi ko, ang point, kung sino yung may original K doon sa business, yun yung magdidikta ng terms. Tama. Eh bakit Manila Water ang nagdidikta, hindi gobyerno? Hindi, nilakad nga nila yan nung sinusulat yung agreement na yan. Hindi, rhetorical question yun. Of course. Hindi na kami mag-a-attempt. Wag na. Okay. Wag na. El Nino eh. In addition to which, as agents, although it's not stated that yun yung interpretation nila, they can use public facilities or public lands, public property, in other words, property belonging to the government for free. Kasi, like Laiban Dam. Yeah. Like any dam. Sarap. So no matter what Like they all the pipes, Ala. like everything, all the infrastructure already in place, wala silang binabayad for that use. Ano yan? Kasi government sila, quasi-government sila, acting on behalf of the state agency being MWSS. They can use it. They can even take, kunwari, may public land dito. Kunwari, pagmamayari ng LGU yan, gamitin mo na namin, pero hindi kami magbabayad sa inyo. So, kailangan namin halimbawa ng pumping station. Kunwari. Pumping station. Oy, may magandang lupa rito Pero valuable yun. Makakalaban yung mall ko. Pag may nagtayong mall doon, hindi, kunin natin yan. Gawin natin pumping station. Eminent domain yan. Kung private. Pumping station But lang if yan. it is public, kunwari it belongs to a government agency, sabihin nila, sorry ka na lang government agency, hindi nyo pwede itong gagamitin namin kasi priority kami, dahil government din kami. National walang bayad. So basically, you will not be compensated. Alam niyo, pinakamagandang feeling kong analogy dun sa sistema ng MWSS tsaka Maynila na yan, ng Manila Water. Parang nagpa-boundary ka ng bagong jeep tapos 200 pesos lang a day. Super Lahat nakita sa'yo na. Ay, doon na lugi tayo dito. Tapos pag nagtapos, wala pang oversight ng LTFRB. Yung Boundary system pala to. Ganon. hindi pa dinidikta, wala pang kapangyarihan ng LTFRB sa mga pairs. Pero sagot mo lahat, pati huli. Oo. Yung 200, di ba? Bibigyan kita, ikaw may-ari ng jeep, bagong-bago. Okay? Ako magmamaneho. Pero lahat ng gastos, sagot mo. Huli, masira. Yan. Nangutang ako sa karinderya, kumain ako. Maintenance, gasolina, lahat na. Yun. Kukunin ng regulatory office yung mga gastos na yon from the concession fee. Ayun. Di ba? Nagbigay pa kayo ng concession fee. In other words, dapat burden ng concession. Kung totoong concession agreement ito, dapat burden yan ng Manila Water at Maynilad. Pero hindi. Dahil agent lang sila,
Agent! At lahat ito naman belongs to the state. Yung losses, yung damages, etc. Sagot ng state. Ewan ko lang, sagot Mama. ng state Kasi, yun. Except lang, yung mga civil damages as a result, let's say, of contracts, like yung water contracts natin. Wala namang ganun. kailangan yata, Wala naman nangyayari doon eh. Kailangan Walang yata, liability ang regulatory office. kailangan yata ilagay ito sa totoo. Okay. Ilagay ito sa tama. Okay. Kasi, yung best friend ko sa Singapore, si N, si N labas yung, sabi apelido, si N, agent yan ng insurance. O di nagbebenta yan ng insurance, siya din nag-follow up pag may claims, mga ganon. So siya, binibigyan lang siya ng certain percentage ng binabayad na premiums ng mga kinokolektahan niya. Pero yung bulk ng profit napupunta doon sa insurance company. Diba? Bakit ang nangyayari baligtad? Ang ginagawa, yung bulk ng profit, parang ang nangyayari, kung si Manila Water si N, ang bulk ng profit napupunta kay N, binibigyan lang ng parang concession fee. maliit na percentage yung insurance company. At saka lahat ng ibang gastos, Diba? sagot pa ng insurance. Sagot pa ng insurance. Ang pa nakapatong sa aray ko. Diba? Asarap naman. Biglang bonggahan na may pre-existing pala pero hindi kasama Asarap naman talaga. Nakakalurky. Asarap naman talaga ng buo. Tayo rin sana may concession. Alam nyo talaga dapat kung sino yung naka-award ng contract na yan ipa-drug test. And they can't go to court, ha? MWSS, if may issue sila with the concessionaires, arbitration muna. Ito nakakapagtaka yan. Nagkaroon na ng arbitration kasi hindi pumayag si Esquivel na magkaroon ng increase. Dahil ang contention niya, kung ano-anong pinapatong nyo dyan sa increase. Okay? So, napigil ang increase ng tubig. Dahil sinabi ko nga sa inyo, 1,000% na ang increase ng tubig natin magmula noong, magkano ngayon, TP? 28 per cubic meter. Yung alin ba ang water rates, yung kinumpute mo kahapon. Yung 28 per cubic meter, yung based on my bill. Approx 28. Nagsimula yan, wala pa atang piso. Wala pa. Ang per cubic meter. Ilang 1,000% na yung in-increase Boss Conrad, nung high school ako, 2001 yun. High school pa ako nun, Diyos ko. 10 pesos. Lang. Ang per cubic meter. Lumaki na ng husto yun nun. Noong 2001. Nung nagsimula yan, ang baba dyan. Sunod-sunod yung water increase noon eh. Taas na nga ng tubig eh. Hindi ba? Nagkaroon sila ngayon ng kaso sa arbitration sa Singapore. International ang arbitration. Okay, kasi nga, yung sinasabi mo, pinapaloob ko lang na hindi pwede magkadimandahan. Hindi kaagad. They have to pass to arbitration. Ayan, so nag-arbitration. Ito maganda sa arbitration. Panalo yung isa talo. Di ba? Kasi walang precedent setting. Paano nangyari yun? Hindi ba? It's not res judicata, kumbaga. Di ba? Yun ang nakakapagtaka ron. Sa agreement na yan. Di ba? Sa concession na yan. Paano nangyari? Yung isang concessionaire nanalo doon sa kaso, yung isa natalo. Alam mo, sorry irita lang talaga ako eh. Kasi pilit na dinidikit ito sa China eh. Takot daw tayo sa China. Na baka masakop na yung Pilipinas, ganun. Ano ba kayo? Paano sasakupin ng China, Pilipinas? Nasakop na tayo ng Indonesia. Di ba? Tama. Nasakop na tayo ng Indonesia, wala kayong issue doon. Isang pamilya lang sa Indonesia. For a certain time pa nga, yung Supreme Court natin, nasakop din ng Vietnam. Di ba? Tapos mas malaking part ng Spratly, nasakop nga ng Vietnam at ng Malaysia. Ko, ilagay nyo nga sa tama yung mga expectations ninyo. Wag na tayo maglokohan dito. Okay. Ano pa? Nakalagay sa concession agreement. Break muna tayo. Kasi mataas ang presyon. Mag-break muna tayo, ang oras natin 9:01 ng umaga. Karambola sa DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola, karambola, tuwing umaga. Karambola, karambola, sa DWIZ.
Magandang umaga, nagbabalik ang Karambola. Kasama pa rin sa himpilan si Conrad Banal, RJ Nieto, also known as Thinking Pinoy. Ako po si Trixie Cruz Angeles. DWIC text line 0918-350-2378 if you want to send in your comments by text. Lalo-lalo na yung mga nakikinig sa atin sa radyo. Yung mga nagre-reklamo na hindi daw tayo naririnig sa AM radio sa Davao, ni-report ko na po, hintay-hintay lang po natin kung bakit hindi tayo naririnig sa Davao. Yung mga nakikinig sa... Meron DWIZ app? Oo, may nga pala, no? DWIZ You can download this on any app store. May nagsabi kasi sa akin, hindi na daw available. Available pa po, I checked it yesterday. Okay. So, andun pa po. DWIZ app. At hindi lang Karambola, pwede nyo panoorin doon. Lahat ng DWIZ program, okay? Kaya iinisin ko lang yung mga tao sa YouTube na nagko-comment. Binibuisit ako aga-aga eh. Relax lang, attorney. Kasi if I do my homework, I do the research, I'll do all of the, I'll do the assessments and all that and the analysis. Sasabihin nilang galing-galing ni RJ, galing-galing ni Conrad, ganyan. Pero the only thing that they can say about me is, uy, ang ganda ng color na yan sa'yo. Ang ganda-ganda mo ngayon. Kinis-kinis ni Trixie, gano'n. Kung hindi niya nakikita kung ano yung problema ko with that, ay nako, papatayan ko talaga kayo, bablock kayo sa Oh my YouTube. God. Alam mo, attorney, in fairness to me, ganyan kasi pag babae. Kahit na madalas ako matrigger, attorney, given the volume of shit I get every day, it's okay. Meron na akong honorary PhD in DEDMA. Hindi, may masters ako sa DEDMA. Pero this one PhD yung akin. But you would think that the viewers who are usually more intelligent than this would understand kung bakit nakakasar ako sa inyo ngayon. Buisit. Kumagal lang. Magsi-Singapore naman tayo, okay lang yan. Okay, try natin. Alright. Okay, yung budget. Ha? Budget. Budget ba? Budget. Pwede bang mabilis lang? Okay. May port call ba tawag doon? Yung minesweeper na ship ng United States. Tapos, hilaw-hilaw lang sa ating port. Parang we exist, ganon. Ang eksena, nagsalita yung commander nung ship. Tapos daw, US sworn to defend Filipinos through Mutual Defense Treaty. Ako, ulit. Di ko nag-gets yun, nangako daw ang US na paglalaban ng Pilipinas sa pamamagitan ng Mutual Defense Treaty. Ganito lang naman, dalawa lang naman simpleng question, attorney. Una, aatakihin ba ng China ang undisputed territory ng Pilipinas? In short, metropolitan area, o maybe La Union, ganyan. And number two, nung nagtayo sila ng isla doon, hindi naman na-invoke yung MDT. So pag nag-expand sila sa bagong isla, hindi rin naman magagamit yung MDT. Di ba yun ang precedence, di ba? Sabi ko, so basically, useless din yung sinabi niya. Alam mo, attorney, parang kaibigan kita, pero tutulungan lang kita pag stage 4 na yung cancer mo. Pag stage 3, not so much. Ganun? Ganun, attorney. Sa akin lang, sa States, medyo ganda-ganda nyo naman ang terms. Hindi puro kayo lang yung kabig. Kaya akin, huwag nyo na kaming sabihan pa ng mga reassurance na ganyan. That's nothing but PR. Pero in real life, wala. Mahal ko pa naman yung Broadway. Tuloy mo, na boss ko drive. Pag-Broadway ka na. Yun lang naitama nila, Broadway. Diba? Tuloy. Ano na ngayon? Ano na? March 21. Wala pa rin budget si Duterte. Anak ng topa naman. Meron daw move na naman, magne-negotiate na naman ang House at saka ang Senate. Panay naman negotiate, hindi ba? Meron daw 3-man negotiating panel. Ang House ngayon. Siyempre, kasama doon si Angdaya. Ano to? Ano ba? Andaya. Walang dala. Andaya. Sige. Andaya. Kasama rin si Lagman. Albay. Sabi. Dalawang Bicolano yan. At saka si Ronnie Zamora San Juan. Para daw makipag-usap sa mga senador. Yung representative naman na senador, si Lacson, ewan ko kung sino pa isa. Si Ligarda ba? Parang gano'n
At ang para daw maayos na yung contentious issue. Ano ba yung issue? Uulitin ko uli. Gawa na po yung budget. Pumasa na doon sa BICAM committee. Ang ginawa ng mga congressman, ininsertan pa. Merong mga 95 billion doon. Pumunta sila sa printing at nilagyan nila ng ang tawag nila itemized. Sa totoo lang, pinaghati-hatian nila It's yung the 2019 Singit budget. Pinaghati-hatian nila yung 95. Which is illegal, by the way. At hindi raw nila yan, non-negotiable. Yung hindi, itemized pala. Nung in-itemized nila yan, non-negotiable daw yan. So magkakapatigasan to. So bakit pa kayo merong negotiation? Ang gusto nilang lumabas dito, ang basta ang position nila, kahit meron na negotiating team ngayon, hindi dapat mabago yung pinaghati-hatian ngayon. Non-negotiable yun. It was never subject to a vote, yung itemization na yun. Hindi, never passed the plenary, no, Never the passed BICAM. diba? The BICAM pala. Never even passed first reading. Or they tried to put it in BICAM. I think it passed plenary. Pagdating sa BICAM, tinanggal. Posible yan ganun. Pwede yung ganun. All the more na hindi dapat anuhin. Hindi nga, so, in other words, ito ang kanilang contention. Ginawa rin na Senado yan eh. How did the Senate do it, Abel? Pumunta din sila sa printing at nagsingit. Meron din daw sila itemized. Talaga? Doon din nila siningit sa printing. Hindi. Sa BICAM. Post-BICAM daw. Post-BICAM? Yun ang claim nila. Pero walang claim lang yun. Okay. Yung sa sigurado na yun. Yung sa House. Na pinagati-hati. Kaya nga nagkagulo eh. Okay. So ganyan, non-negotiable yun. Mr. President, arestuhin yun. Pero yun ang issue. Bakit pa may negotiation? Hindi ba falsification ito? May mangyayari pa ba after the negotiation? In other words, ganito gusto nila. Mag-negotiate tayo. Pero itong kine-question nyo, non-negotiable to eh. So ano yung gusto nila mangyari? Sumuko ang Senado. Or they're saying ito ang problema maglagay din kayo kung gusto nyo. Di ba? Di ba? Ganun. Ano ba? Ganun din. Okay. Ang harap-harapan to. Ito ang problema ko dyan. Halimbawa, pumayag ang Senado. Meron isang loko dyan, nagalit kay Duterte. Questionin yung budget sa yung process. Diba? Sa Supreme Court. Di nayari na naman tayo. Hindi, mahirapan bakit hindi gawin ng tama? No. Hindi? Mahirapan i-question sa Supreme Court. Bakit? Kasi internal ng Senate and the House. The Supreme Court will very, very rarely will intervene in the internal processes they're of the talking legislature. of unconstitutionality in this issue. I would rather treat it as an ordinary criminal case. Hindi nga, pero sila... Kasi falsification eh. Yung mga senador at saka yung mga... Yung mga senador at saka mga congressman, ang pinag-uusapan nila doon, sabi nila, constitutional yung ginawa namin na pinaghati-hatian namin. Constitutional daw yun. Unconstitutional, sabi ng Senado. Boss Conrad, Attorney Trixie. Anong basis nila? Yung mga nasa chatroom. Medyo sige-sigida lang. Bukas nyo na po rin si Trixie. Nag-overcompensate naman kayo eh. Oo, halata kayo. Sobra kayong halata. Kaya alam na hindi kayo sincere eh. Trixie, nagkakaroon legal dimension. Talaga. Obvious na masyado. Sige, tuloy nyo na. Totoo. Nakakairita na. Obvious naman kayo masyado. Talaga. So, meron daw silang sariling deadline. 5 days. 5 days. Kung bang noong November, binigyan nyo na ng 5 days yung sarili nyong deadline. Di ayos na tayo ngayon. Hindi ba? Pero ganito nga yung analysis ko dyan eh. Non-negotiable yung pinaghati-hatian namin. Pero mag-negotiate tayo. So ano pag-uusapan nyo? Kung non-negotiable yan. And then you have 5 days to do it. Yun yung entire reason kung bakit pumapalag yung Senado. Yun ang problema dyan eh. Pero non-negotiable yan. But we can negotiate. Grabe, I've never seen ano bang contradiction yun? Anong klaseng contradiction yun? This is non-negotiable. Pero let's negotiate. Let's negotiate. Kung baga, negotiate nila kung ano yung gustong idagdag na lang ng Senado dyan. It's in other words, ini-negotiate namin, we will try to convince you
to go along with this one. With this Tapos one. kung gusto niyo, humingi din kayo. Kung gusto niyo, kayo rin. Wag maghati-hati rin kayo. Anak ng toko naman. Parang the 40 thieves. Anak ka na. Ang pinakamadaldal dito si Andaya, obviously. No. Pero medyo natahimik na siya dahil tinanggal siya. Hindi na siya Hindi, siya pa rin ang appropriations. Ay, shucks. I mean, hindi na siya madyo. Hindi siya madyo. Speaker GMA. I mean, Speaker GMA, SGMA. Diba, nung pinalitan mo si Pantaleon, akala namin parang, baka minantinan pa ng lalo ang House of Reps. Ito yung you only have one job. Alam mo, you only have one job. Lahat ng iba, peripheral na lang. And you can't master enough support. Ma'am, di ba medyo disappointing to? Nakikita ko ng trend sa social media is tinatanong tuloy si Sara, anong ginawa mo dito? Saan? Kasi siya yung she's perceived to be the one to have put in GMA, di ba? Din inamin ni Duterte, ni President Duterte, na hindi ko kaya si Sara at saka this was a Sara Duterte operation putting GMA there. Ito ngayon yung unforeseen na effect ng pag-upo kay GMA because no matter how you look at it, kaya naman latiguhin ni GMA itong mga congressman niya But sige, she's not doing hindi it. nga, palagi ko may work. So tinatanong si Inday ngayon. She might be in... Pero, sa akin, bakit sinisisi bali si Inday? Kasi siya kahit na, hindi naman niya yung hawak niya ba yan sa unintended palda? Consequences. Diba? Unintended consequence ito. Pero ang iniisip ko kasi, pwede ko i-text si Inday. Kaya lang, what would be the point? What can she do? Unfair din. But what can she do? Does she have the power? Does she have the position to do it? I don't think she could have foreseen wala siya pwedeng gawin dito. Like this. That's not fair. Eto nga, maski si Duterte, wala namang power dito Diba? Diba? Anong power? Ang power niya lang dyan, kausapin to persuade them. Hindi, ang power ng presidente is as the head of the political party, quote-unquote. Sabi ngayon ni Miguel Zubiri, madyo ng Senate, dapat daw pumasok ulit si Duterte. Boss naman yung unang pumasok wala na nangyari. Ngayon daw, kailangan mag-intervene na naman si Duterte para ma-break yung impasse. Alam mo, dapat talaga, sir, yung batasang pamasa ang putulan ng tubig at kuryente. Sila dapat na magkaroon ng water crisis. Totoo yan. Sabi, parang... Umuwi na kayo. Parang, mag-aamit tayo na rito dahil sabi daw ni... para terno sa ugali ninyo. Correct. Sabi daw ni Miguel Zubiri, kapag hindi natuloy ang budget na yan, the economy is in danger of shrinking. Mali! Maling-mali. Hindi po si shrink ang economy, hindi uurong. Hindi lang aangat ng kasinlakas kung nandyan yung budget. Hindi uurong yung... Kasi nag-i-economy. kasi. Instant economist kayo naman, senador siya. Hindi po magsishrink yan, economy. Yun naman yung recession yun Correct. Negative, ibig sabihin? Magne-negative? Contracted economy. Yun. Magsishrink ang growth rate. Pwede yan. Definitely. Kahit anong talino ng mga senador dyan sa Senate natin, ganon talino nyo magpabagsak ng economy, hindi nyo kaya to. In fairness naman yung pong momentum nandyan Private sector na nagdadala rito na investment. Maganda sana yung ayuda ng build. Hindi masyadong... Kasi si Senator Zubiri, sir, huwag nyo naman po sanang basahin yung mga yung mga script ni Win Gatchalian. Sir, wag. Okay. Hindi bagay. Hindi po bagay. I mean, I like you, sir. Sayang Magandang dating nito si Mix Although do sa labi nung train to kasi medyo bumigay siya pero pumirma na raw another development sa budget. Pinirmahan na ni Duterte ang executive order for the increase. Yung pang-apat na hulog. In the increase of government salaries. Ganun nangyari po sa salary increase. AFP tsaka civilian employees ng AFP. Ang nangyari sa salary kasi hulugan, sa salary increase, ang dahilan dyan, hindi naman kaya isang bugso ng gobyerno kasi marami pa naman ibang gastos. So sabi ni Duterte, matutuloy yan pero gagawin kong hulugan.
So meron pang pang-apat na hulog. Nagdidelikado yun dahil walang budget. Di ba? Didelikado ngayon yung mga senador na mga congressman. Baka hindi maiboto yan. Walang increase yung mga government workers. Ginawaan ng paraan pa ni Duterte. Nag-issue pa siya ng executive order para matuloy. Pero mo yan, hindi ba? Mag-ano na lang. Kalokohan nyo dyan sa Kongreso. From whatever, ang nakalagay sa EO, from whatever funds are available. Iyon na nga. Kasi ito, marami po nagtataka kung ba't ang daming drama dyan sa insertion na yan. Ito po ang simpleng dahilan. Para po yung mega version ng SSS GSIS loan. Okay. Alam mo yun? Pupunta ka sa SSS pension loan na kumpanya. Ibibigay mo yung ATM mo, ano man. Tapos utangin mo ngayon. Ang iutang mo, yung matatanggap mo over the next several months. Diba? Anticipation. So, bigyan mo ako ngayon, SSS loan ko 5,000 a month, SSS pension ko 5,000 a month. For the next 3 months, 15,000 yun. Pupunta ako sa SSS loan agency na private company yun. Bibigyan ako halimbawa ng 12,000. Tapos sila mag-withdraw ng next 3 ko na... Kita silang 3,000 sa 3 months. Kita silang 3,000. Wow, ang laki naman. Pero ito yung point. Kung ako yung congressman na kurakot, at naka-itemize ako na project doon. Itemize? Ay, guys! Alam na, may itemize tayo. Magkakaroon ako ng convention center. Di ba? Karsada. Ganito, ikaw ang magiging contractor niyan. I-advance mo na sa akin para meron akong pangampanya. Yun. Ang problema, kung wala sa budget yung itemization na yun, hindi ka makapag-SSS loan. Hindi. Diba? Kasi walang item, hindi ka siguruhan. Hindi sigurado na sa iya mapupunta. Correct. Kasi kung bahala ang DPWH, kailangan pa mag-study and everything. Gawin natin yan. Walang SSS. Advance, walang advance. Baga nga yun para sa Dingbaksya, isa sa mga pinagsususpecha yun. Walang advance. Na may advance na. Pati yung health center, 10 billion, may advance na rin daw yan. According to some sources. Magandang analogy yung ginamit mo na SSS loan. Akala kasi ninyo, pag nilabas lang yung pera, tsaka magkakapera yung politiko. Hindi. I-advance yan. May paborito kang contractor, siyempre. Abay, siyempre. Mayroon. Malamang dyan si kumpare. Kumpare mo yung contractor, di ba? Totoo. Ganun yan Ganun yan. Di ba naalala mo yung mga health centers? Kumpare. Hindi ba? Taga Bulacan yun Ay, hindi ba? Taga Bulacan yun nakakuha ng kontrata niya. Taga Bulacan ba? Hindi ba? Hindi baga. Malakas Kemar. Ay, hindi. Malakas. Sino yun? Malakas. Malakas talaga. Malakas Kemar. Mas mahiritan ngayon. Ako, on one hand, naiintindihan ko yung pangangailangan ng mga congressmen. Pero on the other hand naman, public interest Hindi, tsaka garapalan, harap-harapan na to. Parang wala It used to be na pagka merong gustong magnakaw or this is done in secret, di ba? Ito open na Lantaran Parang ginagawa ni Book At booking na. At nabuko na. Pero wala namang illegal dyan In-itemize lang namin Alam mo, attorney, ganun Pinaghati-hatian nyo. Tapos tatawagin mo, itemized. Attorney, kuwari may baby ka, nagkumbulsyon, dinala mo sa pediatrician. Tapos nung pagka-uwi ng bahay, imbis na bumuti, nagka-convulsion uli. Kasi mali pala yung naibigay na gamot ng pediatrician. Di ba, ganon? Ano gagawin ng pediatrician sa'yo? Di ba, tataddarin ka na, ay, sorry po. Ganito po gagawin natin, ganon. Di ba, kung sorry man lang. O parang si Duki lang din, di ba, tinarantado na lang yung Dingbaksya. Tapos nung nagka-leche-leche na, ni sorry, wala. Tapos kinaatake pa nila yung mga biktima. Yung mga ganyan. Yung sa budget, di ba, dati pag magnanakaw ka, pailaliman lang, patahimik man lang, yung mahirap hanapin. Ay, hindi, ngayon, may press con pa, kakampi mo pa media. Anak naman ng tipaklong itong mga taong regara, palang nakawan Tapos, nagtataka kayo, nagagalit kayo kung ba't pinagmumumura ko kayo sa page ko. Ang dami mga politiko, sumasama ang loob dahil binabanatan ko Sila Bam Aquino, yung mga dilaw na yan. Nipis naman ng Ay, si VP Lenny Robredo nga, sabi bawal na daw
daw dapat yung anonymous ng mga nagpo-post sa social media. Yan. Anonymous? Sabi ko, gaga ka kasing vice president ka. Bawal yung anonymous. Yung inatendan mong kasal nung 2 buwan lang ang nakalipas, anonymous vlogger yon, in-out ko lang. Diba? nung anonymous siya, okay lang si anonymous. Ang statement ni Leni Robredo is, social media should be regulated. So prior restraint. Exactly. Not just censorship. Tanga. Kasi ang nirereklamo niya, biktima daw siya ng mga trolls. Hindi, biktima siya ng kawalan niya ng sarili utak. Niyang Tsaka public figure siya. There's a difference na they're trolls. Okay, there's no question about that. Pero hindi ba rin nila yung definition nila ng trolls? Ang trolls para sa kanila, lahat ng nagkakriticize sa kanila. Yes. And sasabihin nila, and to make it a national interest issue, sasabihin nila, bayad yan. At bayad ang mga so-called trolls with public funds. Grabe yung diba? yung extension ng logic dito. Diba? Medyo patong-patong. Grabe yung lundag. So, ngayon, because there are trolls, supposedly trolls paid for by public funds, kailangan nang i-regulate ang social media. Galing mo. Ay, ganito, diba? Free speech, diba? Alam mo, ganito mami, mga magulang mo, nagpapaaral lang anak nila sa college, syempre may expectations yan, anak, kailangan maganda grade mo. Yung si Lenny, nagpunta yan sa UP. UP yan ng economics. Di ba doon dapat nakakauno ka? Well, diba? Tansya ko dyan, noong college yan, lagi yung uno. Tapos binibigyan yung, anak, pati yung test paper, binigyan yung test paper. Alam mo sa nakauno, sa IQ test. Grabe below normal, 100 ang normal range Alam niyo po, sobrang boba po niyan. Kahit po sa Paralympics hindi yan magko-qualify. She set new standards kahit talaga. Kahit po Jackstone sa Paralympics. For being able to operate a human body. Kasi bugada ka mo I mean, let's be honest here. Merong mga human rights lawyer na talagang matinong human rights lawyer. Pero mas marami sa mga yan, the main reason why they became human rights lawyers is because they can't establish a good practice, a well-earning practice. That's why they just tag themselves as human rights lawyers. I'm not talking about everyone, Okay. Diba? Teka muna Ito mo si Lenny. Sa palagay mo, yung ganyang klaseng, yung mismo sentence construction, hindi niya maitama, kulang lagi ng direct object at saka indirect object. There's a story going around about her na supposedly kasi nga nandun siya she worked with an NGO. Sa Bicol. Hindi, dito sa Ateneo. Dito? I suppose meron din siya. Pinayagan siya? Sa Ateneo? Alam niyo, mami, nasaktan ka ba? Pinayagan siya? Bakit naman pumapayag yung Ateneo? Alam niyo, attorney. Ateneo, NGO Di ba anak niya si Aika Robredo? Feeling ko, nung buntis yan, tapos nag 9 months na, full term na, tapos pumutok na yung water bag. Tapos sinabi ng doktor, ire! Tapos biglang pangatlong, ang lumabas, utak. Sabi, hindi yung baby yung iiri mo, wag yung utak. Paano pa isasoli iyon? Wala na, too late. Wala na. In memoriam po sa utak ni Leni Robredo na naiiri niya bago kay Aika. Nalibing na't lahat. Supposedly, nag-attempt siya na mag-litigate. One hearing pa lang yata, and then they told her, sige, ikaw na lang ang kukuha. Ano ka ba? Karambola lang, hindi na kinakaya yung litigation ikaw na lang ang kukuha ng story. Hindi ba nagkarambolista yan? Naka 2 episodes daw, tapos hindi tumagal. Siya daw ang nag-i-interview supposedly sa victims. Supposedly hindi rin naman siya nagtagal. Trivia mga friends. Naging for a short time, naging semi-host siya ng karambola daw. Hindi kinaya. Naging host. Naging host. Naging host talaga. Naging co-host po yan ng karambola. Even previously, harating na siya. Nung nandito na kami ni Jojo, tatlo ata, parang tatlong episodes ayaw na. Ang madalas kasi noon dito, si nanay ni Cheese, si Congressman Abby. Nakatatlo namang episode. In fairness. In fairness. Pero may sinabi siya during those episodes. Hindi, tinatanong naman namin. Ano tingin mo sa Hindi ka mukha ni Tipi o ako, ikaw, si Jonathan.
Back. Di ba? Oo, Batuhan sa- tayo ng batuhan. Wala nga tayong orientation Basta ano yung pasok ako. Sa pawan na sa pawan. Lagi sa swimming pool dun sa malalim. Bahala ka. Well, anyway, meron lang akong last point doon sa budget na gusto ko i-discuss. Kasi po, ang sinasabi ngayon ng mga investors, ang Pilipinas hindi pwedeng umasa ang economy natin nang galing sa labas na lakas. Kasi yung economy natin kasi, kapag aasa ka, halimbawa malakas ang economy ng US, o ng Europe, o ng Japan, o ng mga kapitbahay natin, mahahawa tayo ron. Trickle down dito. Kasi mag-i-export tayo. Yeah. And everything. Yung mga workers natin, makakapunta ron. Sila mag-i-invest dito. Merong ganong classic effect. Merong nakikitang global slowdown. Ang Philippines ngayon, sabi po ng lahat to ng investors, kailangan umasa sa sariling sikap. Ang tawag nila dyan sa business, domestic growth. Domestic growth. Ang isa pong malaking component niyan, domestic growth na yan, ang isang malaking party niyan, yung build ni Duterte. Yes. Na ngayon, delikado dahil sa walang budget. Sabi nila, bakit ba? That's so stupid. Alam naman nilang yun ang kailangan, yung budget. Bakit yung pantinitira nila? Sabi ngayon ng mga investor. Hindi ba? Hindi nila tayo maintindihan. Akala ko bang gusto nyong lumaumulad? Akala ko bang gusto nyong lumaki? Alam niyo yung pinakamalaking pinagpuputok ng butsi ko dyan sa issue na yan? Ang tawag sa kanila House of Representatives. Representatives of the people. Itong ina nyo, yung ginagawa ninyo, nire-represent yung interest ng tao? Hindi naman. Itong ina naman, guys! Ito nga binawasan na nga yung growth target. Yung Duterte administration, taon-taon, meron target yan na growth. Kumbaga, yan yung ating inaambisyon. Not necessarily tinatamaan yan palagi. Binawasan na yan ng 1 percentage point dahil nga sa global slowdown. Okay? Ngayon, 6% na lang. 6% mahigit. Tapos Between 6 and 7. Dati between 7 and 8. Diyos ko pa, tapos may budget pa. Ngayon may budget pa. Malamang dyan between 4 and 5. Mario, Pag sa August na dali yung budget. Ganun kalaki ang epekto niyan. So, meron na nga problema. Gumawa na nga ng paraan, mag-domestic growth tayo, build. Yung solusyon pa natin, yung pantinira. Hindi ba napakaganda nun? Sir, hindi ba? Just to give you an idea kung ano yung pinagkaiba ng 4% at saka 6% growth na lang. Ha? Okay. 4 at 6. Di ba sa theory of interest, dun sa mga actuaries, may rule of 72 na naman. Okay. Okay, 6%. 72 divided by 6, 12. Okay. Kasi po sa rule of 72, kung ilang percent, i-divide mo yung 72. Tapos, that's approximately the number of years for an amount to double. Okay. So, if we sustain a 6% economic growth magdodouble yan. For 12 years, magdodoble ekonomiya natin. Masagana na tayo in lahat. 12 years. Pag 4% yun ang sustained na 4% lang, 70 divided by 4, the 40 plus 8, ay 10 plus 8, 18. 18 years para magdoble. So setback talaga to. Setback. Years, 50% slower, more or less. From 12 years para magdoble, magiging 18 anyos. Sayang din yun. Ilang trabaho yun? Sir, so ang punto, ano mas madali? Magpag-graduate ka ng elementary? Ano mas mabilis? Magpag-graduate ng elementary o magpag-graduate ng senior high school? Diba? 12 at saka 18 tama. Diba? Elementary. Ganun yung diferensya. At bakit ito nangyayari? Kay Andaya! Well, it's not limited to Andaya. Marami rin sila. Sa akin yung... Marami pa sila. Sa akin may kinalaman din yung house leadership. Importante i-identify din natin sino itong mga to. Si Suarez. Sino yung mga nag-itemize? Tapos, tatargetin natin yan. Mag-i-election, di ba? Mayos. Tingin nyo, kailangan natin isoli itong mga mga itemized boys. The itemized gang. Yung pala maganda din. The itemized gang. Yan. Yung AKA those about to be accused of falsification of public documents. Legislative acts, no less. Attempted pa lang at this stage, pero
Hoy, hindi ko inimbento yung rule of 72. Google nyo. Merong ganun. Totoo yun. Ginagamit po yun. Ano yun? Sa investment, sa investments. Kasi hindi naman tayong lahat yung walking calculator. Yun yung mga parang mabilis na halimbawa, device. kumikita ka ng 10%. Ang iyong ininvest. Ilang taon nyo bago PP, magdoble? Alin po? Halimbawa, 10% nakita mo per annum. 7.2 years. In 7 years, doble na yung iyong pera. Okay. Ganon. Hindi chika yun. Hindi chika yun. Totoo ginagamit yun sa financial system. Baka baka biglang lumitaw sa harap natin si Winner eh. Magbabalik ang karambola, wala si Winner. After the break. Apparition ba? Ang oras natin, 9:36 ng umaga. Karambola sa DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola, karambola, tuwing umaga. Karambola, karambola. Sa DWIZ 882. Nagbabalik ang karambola. Kasama pa rin sa himpilan Conrad Banal, RJ Nieto, also known as Thinking Pinoy. Ako po si Quixie Cruz Angeles. Kung alam niyo lang ang pinag-uusapan namin pagka-break, Diyos ko. Promise. Siguro hindi dadalawa ang kaso ko ngayon. Lahat na kami may kaso. Ako na lang wala pa live dito. Huwag kayo maingay, hoy. Huwag niyo na sabihin. Lahat hindi lalilima death threat ko. Ganun lang. Ganon. Death threat, sanay na ako dyan. Wala yan. Diyos ko. Pero, dapat daw ang pag-usapan niyo yung sinabi ni Ms. Wari tungkol sa federalismo. Sabi ni Baby Linda. Mag-gyera raw siya pag hindi na-approve ang federalismo. Well, nomination niya kay Duterte. nag-usap naman yata. Hindi, in fairness, kahit nag-threaten siya ng war, the fact na diniscuss niya with the President Chon, it means na may diplomasya pa rin nangyayari. Kasi may chance sila na ma-amend yung current na na Bangsamoro law kung mag-federalism. Kasi hindi sila palo Medyo problematic yung mga tausug dito sa Bangsamoro law, sa bagong Bangsamoro law. So naiintindihan ko yung sentiment kung bakit. Kasi feeling left out yung yung MNLF dito. Kasi parang ang pag-asa ng MNLF, pag nag-federalism, magkakaroon sila ng sariling state din. Hindi sila sasalid sa AR sa para sa akin, BARM. Ako kasi naintindihan ko yung sentiment kasi nga parang masyadong hino-homogenize ninyo yung iba-ibang kultura na may basis naman magsabi na may right sila to self-determination. Okay. Pero yung right to self-determination na yun is ruled by cultural lines. Meaning, iba-ibang identities ng mga nandito. Yung Bangsamoro law homogenizes, hindi kinikilala yung differences nila ng identity. Parang alam mo, therefore doesn't rest on a right to self-determination. Ang main doubt, hindi naman doubt, parang napaganon ako. I am not against the Bangsamoro law. Actually, neutral ako dun Pero ako, alam mo yung idea na parang post-colonial Africa? Di ba? Binigyan mo ng independence yung Africa. Pero ikaw yung nag-drawing ng mga borders ng mga bansa. Correct. And may mga tribo nagkukross ng border ng bansa. So, yung mga pinakamalaki. Hindi niya, pinagsama mo nga yung mga tribong mortal enemies. Tapos yung mga mortal enemies, yun. Tapos ang problema doon, dahil nga, tayo, by majority, dahil demokratiko tayo, di syempre, kung sino tribo yung mas maraming baby, yun ang mangunguna. Di ba? Or yung iba kasi the older ones. Or kung sino yung mga entrenched na tribo. Di ba? Oy, by the way, yun daw mga nahukay na basura dyan sa Manila Bay, sabi ng DENR, nakita nila merong toxic heavy metals. Oh my gosh. Okay? Mercury, lead, zinc, cadmium. Yan yung mga nakikita mo sa baterya.
Correct. I was about to say. Ako Kasi parang kung ang baterya may proper disposal yan dapat. Iba Maski yan. yung mga pila lang. Pero wala kasi tayo dito. Okay, meron AA, tayong ayun, waste gets ko na. segregation, Gets ko na. Tama mo, pila? Hindi yung tawag ng lolo ko dun eh. Pila. Tapos na-realize ko, kaya pala pila, kasi nakapila yung baterya. Ngayon ko lang, after 34 years, hindi, 16 years lang ako. After 16 years, ngayon ko lang na-realize yun. Na-realize na pila nga. Oo, Diyos ko. Yung baterya kasi, di ba sa flashlight, nakapila yun. Oo. So hindi, imbes na tawagin baterya, tawag ng mga lolo ko rin, pila. Iba yung Tagalog. Bandar pa ba yung pila? Iba nga eh. Binabasa ko nga si Huseng Batute ngayon eh. Kasi ang tanda ko yun eh, So meron daw ano yan? Ganyan lang pa. Lagi sasabi ng lolo ko yun eh. RJ, palitan mo nga ng pila yung flashlight. Ganun lagi sinasabi sa akin. Diba? So ano ibig sabihin nun? May kinalaman din sa proper disposal ng ating waste. Meron tayong existing waste segregation law, di ba? Meron? Meron tayong solid waste disposal system. Meron? Supposedly. Pinatutupad ba yan, Trixie? Sinabi ko lang may batas. Na meron. Masyado kang demanding naman. May batas ka na nga, gusto mo pa ipatupad? Gusto nyo pa ipatupad. Ano ba? Nag-fail kasi in the initial years kasi hindi masanay yung mga tao sa segregation. Kasi they put the LGU in charge. Ewan ko kung bakit hindi nila na-activate yung barangays to enforce the segregation. Or if they did, hindi na Ito ang tanong ko ngayon, Trixie. Kung meron nakikitang mga ganyang metals dyan, may mga factory dyan sa along the Esteros, along Pasig River, that they're dumping their waste into the water na napupunta sa Manila Bay. Factory somewhere there. Okay? May kaya pa bang habulin yun? Of course. To we have a punish pollution them or control what? board na may power to issue dapat yung control board na yan maparusahan din yan dahil ano ginagawa nyo monitoring? Ba't hindi nyo bakit meron ganyan yan? Wala problema sa monitoring Wala. Tatalino ng mga tao. Tumalino na. Okay. Ang dami na nostalgic doon sa mga commenters, Yung mga lola nila, plus lait din ang tawag. Plus lait? Puntahan sila. Plus lait. Sa balanggot. Balanggot. Hat. Meron na raw mga mahigit 150 monitoring stations na dyan nilagay sa Manila Bay. Mas malaloka ka, sir, sa mga monitoring station ng Comelec. Ano nga? Alam mo, may regional hub dati. Ilan ba yung regional hub? 7, 5? Region. Wag ka. Alam, ilan na ngayon? Ilan na? 17. Meron na. Wala. Paano yung source code reveal lang yung 7 na yun? Kaya nga tapos. Mabuyan na talaga to. Diba? Wala naman to sa... Diba? Ang dami. Monitoring lang naman yun monitoring lang yun Parang coordinating lang. Ayun. Yung monitoring lang. Walang dayaan dyan. Wala. How dare you cast aspersions? Ayan. Onto our electoral system. Monitoring lang. It might cause us to lose faith and trust in the electoral system. Gusto mo ba yun? Ay, Mr. Jimenez, paliwanag mo nga sa amin yung 17 na yan. Yung totohanan lang, Para hindi naman kami mag-lose trust. Oo naman, alam mo naman siyempre na napakatapat ng Comelec sa ating bansa nabigla na lang. Marami na po na trauma yung mga bumoto kay... Ako hindi ko binoto si Bongbong nakausap ko nga kailan lang si BBM. Sabi ko, paalala ko hindi ko ito binoto. Sabi ko, pero alam mo yun, dapat ako pero yung alam ko, yung mga bumoto sa kanya na trauma na. Marami sa kanila galit sa Comelec talaga. Correct. Okay. So iba yung monitoring sa Manila Bay. Iba yung monitoring sa Comelec. In other words, yung Comelec daya. I have more trust in the monitoring sa Manila Bay. Yung Manila Bay, ganito po yun. Papaliwanag ko lang, 150 yan. Okay? Nakita na nga natin may metal. Ngayon, sa ngayon na monitor natin, ganito level. Every month, meron niyang report, mamomonitor mo. Makikita mo kung tumataas ang level o bumababa. Ay, sir,
Kapag tumataas, ibig sabihin, meron pa rin nagtatapon. May idea ako, sir. Yun po ang importance ng monitoring. Di ba feeling ko may mga environmental engineer ang DENR. Magaling sa math. Siyempre. Okay. Meron ako dyan, consultant nga ng DENR, mahilig sa correlation. Okay. Hanapin mo yung R value. Noong sa monitoring. Hindi to joke. Seryoso to. Kung hanapin mo yung correlation between level, yung race, yung pagpapalit-palit, pagtaas pagbaba ng levels ng heavy metals, at pollutants sa Manila Bay, at kung gaano kadami yung dinadump natin na basura sa mga landfill. Okay. Correlated yan. Oo, kasi ang balita ko, pagka bumabagyo, may tumatapon. Na basura na galing sa processing system supposedly. Sa theoretically processing system. Theoretically, it's just for processing. May good news from DNR. Ano? May giniba sila ng hotel sa Boracay. Ay, true, yung Boracay Plaza. Di ba sinabihan na nila, nag-encroach kayo sa shoreline? Giniba nila. Giniba? As in, boom! Giba talaga, wasak? Kasalukuyang binabakbakan pa. I love that. I love DNR. Kailangan ganyan magpakita ka ng political will. Kailangan magpakita ka. Kung hindi naman susunod yung mga yan Tingnan mo. Taasan na nga yung kanyang violation di ba? Yung ngayon nagtayo nung inukupa pati yung dagat, di ba? Di ba yung mga rocks dun sa Garapal? Ayun yata yung unang giniba yun yung first talaga. Dinismantle. Pero umiipal. Bayan yung feeling mangrove, gano'n. Maapila pa. Na legal naman daw. Yung may permit naman daw yung structure nila. Para mga levels na ng breathes oxygen. Di ba? So yun sa Manila Bay, ganyan yan. Ang main problem dito, actually, hindi yun para linisin yung mga basura di ba? That is good. Kasi pinakikita ng Duterte, nililinis namin to, sabi ng Duterte administration. Kayo naman, huwag kayo magtapon. The more important thing here is yung matigil na yung pagtatapon dyan ng waste. Kailangan ng monitoring. Di ba? Ito yung next question ko sa'yo, Trixie. Halimbawa, may napatunayan na nag-i-increase ng monitoring dyan. Kailangan mahanapin yun, di ba? Hindi, ganito po yan. Pagkatapos nyo kasi mag-monitor at nakakita kayo ng opportunity for improvement, doon mo na itatap yung Angat Buhay program. Ayan. Di ba? So makikipag-coordinate ka na sa ating mga private. Angat Buhay Angat Buhay. Di ba ganun si Lenny? Minomonitor po namin. Nagtutumbahan na yung mga taga-Naga sa Bagyong Nina. Pero minomonitor. Nakikipag-coordinate po tayo. So na-monitor at nalaman na may nagtatapon, hanapin mo yun. Gaano kahirap yun? Makita mo kung sino yung... Depende sa levels yan, di ba? Na lahat tayo nakikisama na, ayaw natin magtapon dyan, meron pa rin nagtatapon. Diba? Paano mo hahanapin yung... It's like looking for a needle in a haystack. Ay, kaya yan. Meron po nang hingip. Yung nagmo-monitor, sir, di ba sabi ko kanina, hanapan ng correlation. Yung basura na tinatapon natin. Tapos, sabi ko may consultant. Tinatanong lang kung sino yung consultant. Hindi ko muna sabihin pangalan, pero bigyan ko na lang po kayo ng clue. Siya po yung mga tipo ni Agot Isidro. Ganun po. Ang lupit. Siya yung mga type ni Agot Isidro. Type na type siya. Talagang because he will not let you down. Practice dead matis. At kukunin yung R value. Hindi naman biro yung paglilinis ng silt Meron daw areas nasa 13 pie. Ang silt na kailangan hukayin. Ganun Nako, wag yun nakatagal. Tinambakan, parang tinambakan na ng basura. Boss Conrad, wag niyo papaalam kay Pino yan. Bakit? Baka sabihin niya, ba't yung ginagayan yung Boracay, yung Manila Bay? Naglilipat lang kayo ng lupa. Baka naglalaro lang ng putik. Makapagbayarin na naman tayo ng bilyon sa Belgium yan. Diyos ko kako. Tapos yung ang kapal na raw, may 13, ilan yun? Halos 4 na metro.
Hindi. Lagpas pa 4 na metro. 3 feet ang 1 meter approx. Mga 3 meters. 32 point, something. Dun sa nahukay Inches. na, di ba dinedredge ang Manila Bay? Yung, about 80% of the solid waste are plastic wastes. So, plastic. Plastic na naman. Plastic talaga yung nagpaano. Meron nga isa pa ito, hinango ma'am eh. Lumabas po yung mga ex-employee ng Office of the Vice President. The joke lang po yan. Joke lang. Metaphorical lang yan. Baka sabihin nyo may patay na doon. Walang po patay doon. Wala. Pero ang laki pa rin ng budget. Halos kalahating bilyon. Diba? Ang ginagawa nila sa budget nila. Hindi ba lang nila mabigyan ng tutor ang Vice President yung mga scientists, sa mga sinasabi nila? finally, the last point, yung mga scientists, medyo meron silang pangamba dyan sa rehab ng yung paghuhukay ng mga basura. Kasi kung may heavy metal, hinukay mo yan, yung heavy metal na yung kakalat sa buong bay, mai-istorbo yung ecological balance. Bakit meron pa ba ecosystem doon? Ayun na nga. Naluloko ba tayo rito? Ano ba, nagluto ka ba? Hindi, kahit pa paano na meron pa isda. Ngayon, kung gagawin mo yun, kailangan gawin eh. Paano gawin? Hayaan natin yun. Hayaan lang natin yung heavy metal landon. Pwede, nakakalason yun eh. Hindi ba? Kailangan. Ngayon daw, gumuhanap tayo solusyon. Kailangan tanggalin yun doon. Dahil nga, di ba aristocrat, diretso yung tubig doon. Kung mag-reverse yung flow, tumama sa luto na aristocrat yung ano. Huwag naman gano'n. Mas kawawa naman yung mga taga-aristocrat. Kawawa naman yung pamilya ng asawa ni Bam Aquino. Paano na yung mga yung mga madaling araw na nagpupunta ng aristocrat galing sa mga nightclub doon? Oo nga naman. Paano naman yun? Paano na sila congressman? Paano na si congressman? Nightclub. Galing lang sa... Namatay daw heavy metal poison. Mabuti nga, hindi nyo pinapasa yung budget eh. Maganda pag may nagkasakit na kumano, iga-Geiger counter mo, baka mamaya meron pang uranium. Habol, may lumabas na parang PR from sino ba tayong gumagawa ng mga shampoo? Procter & Gamble ba? Okay. Unilever. Unilever. Na nagbebenta na sila ng shampoos, etc. through dispenser. Pero ang feeling ko... May sarili ka na container dapat. Pero wala na yung sachet. Kasi as long as you're still manufacturing the sachets, hindi pa rin. Still going to be a problem. Ang wish ko lang kay Lenny Robredo, makita niya yung print ad niyan. Kasi pag radio ad lang narinig niya na available na po via dispenser. Baka po nawalan ng shampoo si Lenny. Baka hanapin niya si Spencer. Ay, nako. Nagutom ako. Yung solid na plastic waste that end up in our waterways, ang nagkukos daw nag-aggravate ng coliform. Siguro daw pumupunta rin ako doon sa mga doon sa malapit sa aristocrat. Nightclub? Sabi nito si Nightclub. Hoy! Noon. Ano ba Noon, pero ngayon din Talaga. Kasi maaga pa lang inaantok na si Boss Conrad. Noon tayo nagtatrabaho doon sa port area. Kasi doon ang ang maraming restaurant dyan, kaya alam ko yung aristocrat. Kasi nung umuwi ako, I put the paper to bed Ibig sabihin nung hinihintay ko yung unang issue. Kapag ako nagsasara, nung dyarya, hinihintay ko yung unang print. Tapos titignan ko yun. So, inaabot ako talaga ng hanggang madaling araw sa trabaho. Saan ako kakain? Yun lang ang bukas. Aristocrat lang. Ngayon, kumakain ako doon, may mga nakikita akong mga angels. Okay. Angels of the morning. Okay, pauwi na. Pauwi na. Ayun. Ganun lang yun. So, kung sinasabi nyo nagpupunta rin ako doon, doon sa aristocrat. Correct. Hindi yung kung may mga angels. Speaking of morning, hindi. Hindi kasi wala ako kasi dati kasi gumimig ako sa Malate nung buhay pa yung Orosa Nakpil. Buhay na. Di ba yun ang Bohemia ng Kemerut? Pagkatapos, aristocrat pa lang yung bukas. True.
sarado na yun. So, lafang na sa aristocrat. Thank you sa DPWH na ini-institutionalize nila ang bike lanes. Oh, good. Thank you, Mark Villar. Tapos po, pero dito kasi hindi nire-respeto mga nagbibisikleta, no, mga Kaya motorista. Hindi ngayon. Yun ang kailangan magkaroon ng education campaign, ang MMDA, para may priority. Tsaka nakakatakot binabastos mag-bike. talaga. Totoo. Talagang yan. tinitira Gigit-git. pa. Gigit-git to na Hindi nire-respeto. Nagbabike ako dati sa Rojas Boulevard. 2 beses ako sumemplang dahil sa bus. Nabawal ang bus sa Rojas Boulevard. Tapos, ang lakas ng loob nitong mga... Hindi ba? Wala sila respeto sa Grabe. magbabike. Dapat siya, pag may nagbabike, parang pedestrian yun. Yes, ayun yung iiwas. Oo. Ayun. So, ganito na lang po, final note bago tayo mag-out. Basta po pagka narinig niyo po si Lauren Lenny na sumigaw ng Spencer, abutan niyo po ng shampoo. Maraming salamat sa pagsubaybay sa amin ngayong araw na ito. On behalf of Jojo Robles, on leave Congressman Jonathan De La Cruz, Conrad Banal, RJ Nieto, also known as Thinking Pinoy, ako po si Trixie Cruz Angeles, Santabayana ng susunod na programa. Yes, Yo Tupasio with Doc Cherejano. See you tomorrow. Karambola. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue. Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.